Magkano nga ba ang monthly bills kapag nagparenta ka ng maliit na condo unit sa Airbnb? Sa amin, ang mga pinaparenta namin is 20 to 30 square meters na condo unit. Ang ina-accept naman namin guest is nasa 1 to 4 packs daily. Ang kuryente at tubig namin umaabot ng 3,000 to 6,000 monthly. Never pa kami bumaba ng 3,000. Pero madalang naman na lumampas ng 6,000. Siguro ang highest na namin is 6,200. Sa Wi-Fi naman, ang usual na monthly bill niyan is 1,500 hanggang 2,000. Depende sa provider at speed ng Wi-Fi. May mga condo unit na may mga exclusive provider yan. So, minsan wala kayong choice kung sino yung magiging provider nyo. Sa cleaning services, umaabot yan ng 8,000 to 15,000 monthly. Depende sa usapan nyo ng housekeeper. Kung magiging daily ba yan, weekly o monthly. Pero kung ako sa inyo, mas maganda kung daily. Sa deep cleaning, inaabot usually yan ng 3,000. Bakit kailangan ng deep cleaning? Madalas to kailangan mo kapag may namantsahan na gamit mo sa unit. Lalo na yung mga sofa at kama. Kasi minsan hindi naman talaga may iwasan na may matatapon sa sofa. Kagaya ng experience namin, may guest na nakatapon ng coffee. One day lang, linis na. Condo juice. Sa condo juice naman, depende yan kung gaano kalaki yung unit mo. Kasi ang computation yan per square meter. Sa amin kasi ang average naman dito is 2,500 to 2,700. So kapag mas maliit yung unit mo, mas maliit din yung condo juice mo. Pero dumadagdag minsan yan kapag meron kang guest na nagkaroon ng mga violation. Sa condo juice nila sinisingil yan. Maintenance. Sa amin, ito naman suggestion lang to na magtabi ng 1,000 to 2K monthly. Kasi hindi mo naman alam kung kailan mo kailangan ng maintenance eh. Hindi mo alam kung kailan may masisira sa unit mo. At least lang prepared ka, 'di ba? Panghuli, consumables. Ito optional lang naman to. Depende to kung gusto mo mag-provide ng mga free toiletries o kaya breakfast. Kami kasi free toiletries lang ang pinoprovide namin. Hindi kami nagpo-provide ng breakfast. Depende yan kung ano mas trip